Hello, kumusta mga boss? Ito po, meron akong share sa inyo. Yun, kung meron kayong ganitong issue na printer, ito po, panoorin nyo hanggang dulo para makita nyo kung paano gawin ito na hindi kayo magbabaklas lahat ng parts. Okay? Ito po, Epson model L3150. At may wifi na po ito, Okay. Yan, dito, yan, malalaman nyo kung paano tatanggalin. Nakita nyo naman po sa unang video na hindi nagpipid yung papel, di ba mga boss, Dito makikita nyo po kung paano gawin na hindi babaklasin lahat. Yun nga po tulad ng nasabi ko. At ito, testingan muna natin mga boss. At para makita nyo yung issue. Sa bagay, nakita nyo na para makita nyo din po. Para makita nyo. Okay, yan. At ready na yung ating papel dyan. Ito pong video ko na ito para sa mga newbie, yung hindi pa alam kung paano gawin ang ganitong issue. Lalong-lalo na po sa mga babae na kung halimbawa biglang nagkaganyan, yan, malalaman nila kung paano ayusin mga ganitong sira. Lalong-lalo sa mga babae makakapanood na hindi na kailangan kalasin lahat ang parts. Okay? Panoorin nyo lang po mula umpisa hanggang dulo para makakuha kayo ng idea. Para sa inyo po ito mga boss at mga madam. Okay? Yan. Nakita nyo po, hindi nag-feed ang ating papel. Na-stuck po siya. Na-stuck ang ating papel dyan. Tapos, nag-print naman yung ating print head. Gumagalaw naman, Hindi lang siya nakalabas. Hindi lang siya hindi siya na-feed. Hindi siya nagtuloy. Okay. Yan po ang i-share ko sa inyo mga boss, mga madam. Okay. Madalas po ito mangyari sa lahat ng printer naman halos ay madalas po ito. Itong i-share ko sa inyo yung mabilis na paraan para magawa. Yun, makapansin niyo yung papel natin mga boss, stack up siya. Okay. Kung nakita niyo po yung part sa may bandang kanan niya, nakalabas ang papel. Yung sa may bandang kaliwa, pag nakaharap tayo, hindi po nakalabas. So doon po tayo magre-repair, mag-aayos sa part sa may kaliwa. Kasi doon po hindi nakalabas ang papel. Okay? Yan, dito mga boss, mga madam, importanteng makita niyo po ito. Yan. Tatanggalin po natin dyan yung sa may scanner. Opo, yan lang po ang ating tatanggalin dyan, wala nang iba. Importante lang kasi may angat po natin para makita natin yung problema sa loob, Yan, may dalawang tornilyo dyan. Yan, tanggalin nyo lang po. Okay. Ulitin ko po itong video ko na ito. Kung marami na pong nakapanood sa ganitong issue, ito po ay para sa mga newbie kung paano bubuksan at tatanggalin ang nakabara sa loob sa madaling paraan, yung hindi nakakalasin lahat ng parts. At mayroon din ako diyang pangtanggal para makuha agad ang nakabara sa loob ng printer, Okay. Yan, dyan tinisilip po dyan mga boss, yung status ng pagkakabara niya Yun, dito tayo sa may kanan, sa bandang kanan ay okay, sa kaliwa, yun. Tulad po na napakita ko kanina, walang lumabas na papel. Nasa kaliwa po ang bara niyan. Ayan, ito po mga boss, nakalas na natin ang tornilyo, di ba? Sa kaliwat kanan niya.
Yun lang po. Tapos yan, tanggalin nyo muna yung papel. Kung meron po kayong, kung merong nag-stack up, ano po. Yan. Tapos, pag natanggal nyo yung screw, yan po, scanner po yan. Tanggalin nyo lang, angat nyo lang dahan-dahan, mga boss, ano. Yan. Tapos, pag naangat nyo na yung scanner, huwag nyo pong iangat lahat ng yung bigla. Dandahan lang po, tapos kasi meron dyan flex. Yan. Yan. Kumuha ko dyan ng stick. Para saan po yung stick? Yan po yung panukod natin sa scanner, ano, para hindi na siya tanggalin lahat. Kasi minsan yung mga flex po niyan mahirap ibalik, lalo na sa mga newbie o baguhan. Opo, yan. Tuturo ko po dyan kung alin ang masailan po yan, yung flex na yan. Yan. Yan po, yan. 3 po yan sa may scanner po niya yan. Para hindi na kayo magtanggal niyan o kaya mahirapan kayo magbalik, kuha kayo ng stick, panukod lang po doon sa scanner. Tulad po ng ginagawa ko, okay? Para hindi na kayo mahirapan magtanggal ng flex at magkabit. At masailan po yan. Yan po ay nasumasabog po. Kumbaga naghiwa-hiwalay. Sa tamang term, naghiwa-hiwalay po yung sa pins niyan. Yan. So yan, meron na tayong stick, ano, panukod sa scanner para hindi na natin... Kasi nakita ko po sa iba, tinatanggal yan lahat para makuha ang nakabara sa loob. Sa akin naman po, ayan, tukuran nyo lang para hindi na kayo magtanggal ng scanner. Okay? Kasi makikita nyo naman po yan yung bara niyan pag nakataas na yan. Basta yung inyong panukod ay sakto lang, yung hindi batak na batak. Hindi siya, hindi nakahilang-hila yung flex. Okay? Yan. So yan, meron ako dyan ginamit na pangtanggal ng bara. Mga boss, mga madam, ito po ay ito, yan. Yan po mga bara na maliliit. Basta makita nyo, tanggalin nyo na. Okay. May ginamit po ako dyan pangtanggal sa bara. Opo, at pwede po at talagang magagamit. Anytime po na magkaroon ng bara, kaya-kaya niyang itulak, alisin yung bara. Ano po, yan, yung, yan, dyan sa part na yan, dyan yung may bara natin, ano. Ayun. Kasi base na sa kanyang papel. Okay, ayan. Diyan sa part na yan, tayo tatanggal ng bara. Kaya kailangan po pag ganyan may bara, matanggal po lahat. Kasi kung hindi lahat matatanggal, wala po. Ganun po lagi mangyayari sa papel, stack up. Ito po mga boss, yung sinasabi ko sa inyo po, ano po, no? Sa tempered glass po yan sa cellphone. Meron po yan cover na plastic. Yan po, ayan. Yan po ang napakagandang gamitin pagtanggal ng bara, mga boss. Kaya kung meron kayong pinagpalitan ng pinagtanggalan ng tempered glass ng cellphone, pwede po yun, mga boss, ano. Kasi flexible po yan na nababaluktot at saktong-sakto po pag sinusuot siya sa ilalim, ano. Yan, sa mismong pinaka-entry point ng papel. Saktong-sakto siya doon. Kasi nandyan po ang bara, kaya maganda po itong gamitin. Okay, yan, oh, mapapansin nyo po, di ba? Okay. Yun, diyan po dumadaan ng papel, yan. Kaya yan po ang ginawa kong pangtanggal ng bara. Yan, mamaya makikita nyo po kung ano nakabara dyan. Kaya pala hindi siya tumutuloy. Yan. Yan, kung meron po kayong ganyan, sinasabi ko po, kung meron kayo sa may tempered glass po yan sa cellphone, yung pinaka-cover niya, yan po yun. Napakaganda pong pantanggal ng mga bara. Mga papel o coins o kung ano man po, clip, dala po dyan. Kasi pwede siyang isuot doon sa entry point ng bond paper. Yun. Yan, sana po ay nakakuha kayo ng konting idea. Sana i-share kong pangtanggal sa ganyang bara. Ano, at hindi po na kompromiso yung spacing ng yung roller na yan, yung daanan po ng papel, hindi po na adjust ang spacing noon. Yun pa rin po kasi hindi naman po matigas yung pangtanggal ng bara na yan. Ayun, oh, ayun mga boss, di ba?
Ganyan lang po, gawin nyo pag kami mga bara ang inyong mga printer. Hindi nyo na kailangan baklasin lahat mga boss. Yung scanner o kung ano pa man, ganyan lang po ang gawin nyo, ano? Ayun. Ayun mga boss, yung bara niya, oh. Kaya pala hindi siya nagtutuloy. Yan. Yan po ay plastic siya na medyo makapal. Yan po maaari yung nakabara doon, nakaharang sa daanan ng papel, yan. Kaya hindi siya lumalabas. Di po ba? Ang laking bagay ng panganong yon sa pantanggal natin ng mga bara. Simple lang po kung titingnan, di ba? Pero malaking bagay po yan na i-share ko sa inyo para hindi kayo mahirapan maghanap o mag-isip kung ano ang dapat na panganungkit. Di ba? Ayun. Sana'y nakakuha kayo ng konting ideas para sa mga newbie lang po ito na na-share kong video. At di ba biglang nagkaganyan, yan po ang aking may share sa inyo, ano? Yun. Yun. At dito, okay naman ang ating walang bara. Ayan, inulit-ulit ko po siya diyang i-test para malaman ko talaga na wala nang nakabara sa kanya. Yun. Ngayon lang po kayo nakapasyal sa aking YouTube channel. Salamat po sa panonood mga boss, mga madam. Sana po nagustuhan nyo yung aking simpleng tutorial. Pero magagamit nyo po ito sa inyong printer kung sakaling magkaroon man ng bara. Kung nagustuhan nyo ang aking video mga boss, mga madam, pa-subscribe na lang po sa aking munting channel para sa mga susunod ko pang mga video na isi-share. Ano po? Marami po ako dyan na-share na video. Kung meron pa po akong mga naka-share na dyan, panoorin nyo na lang po para makakuha kayo ng idea, no? Yun. Salamat po kung nakarating kayo dito sa video ko na ito. Okay, yan. Salamat po. Yun, tanggal natin at smooth na yung ating pang test. Okay? Yan. Yan mga boss, ang ating nakuhang bara sa kanya, kaya hindi nagpipid ng papel, hindi siya nalabas. Mahirap pong hanapin yan kung talagang halimbawa wala kayong panungkit, mahirap pong hanapin kasi maliit tapos matigas, malamang talagang nakabara po yan. Okay? At gamit kayo ng stick na panukod para hindi na kayo magtanggal ng scanner. Yun. Kasi sa mga newbie po, mahirapan talaga kayong magkabit ng scanner na yan, yung flex. Kaya kailangan nyo lang po ng stick, panukod. Yun. Sana po, yun nga, nakakuha kayo ng idea sa aking tutorial na ito. Ano po? Okay. So yan, for testing na po ang ating printer. Kung wala nang bara, kung lalabas ng papel. At salamat dito sa ating flexible na plastic na to. Sa mga cellphone po yan, ng mga tempered glass. Huwag nyo pong itatapon, ipunin nyo po kung meron kayong mga ganyan. At magagamit nyo yan pagdating na ganito sitwasyon. Okay? Yan dito, for testing ng ating printer. Ito, set up lang natin. Okay, yan. Meron na tayong bagong papel. Okay. Okay. Yan, saksak lang po natin para makita natin ang result. Makita natin ang result ng ating ginawa, no? Okay. Yun na. At yun na po ay napid na po ang ating papel at nakapag-print na siya ng maayos. Ano po, natanggal na natin ang bara sa kanya na maliit pero matigas na na nakabara. Ayan po. At okay na ang ating printer. Yun po. At salamat po sa panonood mga boss.